Bago niyo ako siraan or gawan ako ng mga issue na mga eme-eme, make sure lang na nagagawa niyo yung ganyang kagandang hair. Yung tipong kaya niyo sanang lampasan or higitan yung mga hair creation or hair transformation na ginagawa namin. But anyway, para lamang yon sa mga hairdresser or mga kapwa nating hairdresser na hindi nagiging masaya pag nahihigitan sila. Ikaw ba yon or isa ka sa kanila na walang ginawa kundi siraan yung mga kapwa hairdresser? Ito lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Kung natutunan nyong manghila ng mga kapwa nyo pababa, never at never kayong aangat sa buhay. Kaya naman kung gusto nyo magbago yung career nyo or takbo ng buhay nyo, baguhin nyo din yung pag-uugali nyo. Kasi napakasarap maging mabuti at wala kang tinatapakang tao. At ang videong ito, para ito sa mga taong gustong matuto or madagdagan yung mga kaalaman nila when it comes to hair creation or hair transformation. Ito nga pala yung hair status ng client namin na nagpapagawa sa aming salon dahil nga request niya is yung may touch of red. Kahit naman napakahirap gawin sa buhok niya kasi kita nyo naman hindi siya bleach hair or hindi siya blonde hair kaya mahirap talagang talaban ito ng hair color lalo na kung red. At syempre isi-share ko sa inyo kung anong ginamit namin. So gumamit ako ng 0.45, ayan yung red, tapos ayan yung pinaka ginamit ko na isang powder. Actually touch of pink yung pinili ko para medyo reddish lang yung atake niya pag minix siya. At dahil nga magkukulay tayo, ganito yung pagsisection ko kung paano ako mag-a-apply ng hair colorant sa hair ni client. Dito sinection ko siya into 4 section, then nag-apply na ako or nag-pre-application ako sa mga gilid-gilid at sa mga pinaka-regrowth part para hindi nagbubuhol-buhol or nagdidikit-dikit yung buhok. Dahil kung ili-layer by layer natin yan or section by section kagad yung a-apply na talaga natin kagad as a wool, mahirap talaga siyang i-section or nagdidikit-dikit talaga yung buhok, especially or nagbubuhol-buhol yung buhok lalo na sa dulo. At kung madalas kayo nagkukulay ng buhok, for sure alam niyo yung mga sinasabi ko. Kaya naman ganyan yung ginagawa ko, nagpe-pre-application ako or nagre-regrowth part muna ako ng application para sa ganun pag sinection ko siya mamaya ng layer by layer or in-applyan ko siya as a wool, mas mabilis at mas maayos. In other words, hindi siya nagbubuhol-buhol, hindi siya nagdidikit-dikit at higit sa lahat, hindi kayo mahihirapan sa pagsisectioning kasi nag-pre-section na kayo. Madalas ko yung gawin lalo na kung mag-hair colorant ako sa hair ni client o kaya kung mag-a-apply na ako ng rebonding number 2 sa hair ng mga clients namin. At kung matagal ka na nagagawa ng buhok or hairdresser ka, for sure alam mo na yung tips na yan. At kung bago ka pa lang or hindi mo pa alam yung tips na yan, itry mo din naman kung matagal ka ng hairdresser nang sa ganun malaman mo din kung ano yung mga sinasabi ko. Tandaan nyo sa paggawa ng buhok or hair creation, may iba't ibang klase ng technique or mga strategy talaga. Kumbaga may kanya-kanya tayong secret technique or skills na itinatago. At sa mga video ko nga ay hindi ko siya ginagawang secret or hindi ko siya ginatago sa inyo. Kumbaga sinasabi ko sa inyo yung process para alam nyo din the moment na ginawa nyo siya sa hair ng mga clients nyo. Hindi ito nakapass forward na kung saan mas mabilis yung masusundan or masusubaybayan nyo yung process kung paano ko siya ginagawa. Kaya naman kung baguhan ka pa lang or nais mo sumubok or gusto mong matuto, for sure sa mga sample creation ko or sa mga sample video ko ay madami kang matututunan. Gusto ko lang din i-share sa inyo na may nag-PM sa akin recently, siguro mga 2 months ago or 1 month ago. May isa akong followers dito sa Facebook or dito sa TikTok na nanonood daw siya ng tutorial video ko before, as in hindi siya hairdresser or hindi niya passion magbuhok-buhok, parang na-influence lang daw siya dahil sa mga ginagawa ko. Tapos ang ginawa niya, sinunod niya lahat ng mga tips and technique ko, yung mga procedure ko, tinandaan niya, pinalood niya lahat ng mga video ko, tapos nag-try siya, trial and error siya sa mga kapamilya niya, kakilala niya, kaibigan niya, mga ganun. Okay lang daw kahit walang bayad, ang nais niya talagang makuha doon is yung experience at the same time, kung matuto siya. Very inspiring yung kwento niya kasi sinabi niya sa akin from zero knowledge tapos nga salon owner na rin siya. Very inspiring yung kwento niya kasi yung nag-aral-aral daw siya, nag-try daw siya kahit libre lang sa mga kapamilya niya, kaibigan niya or mga gusto niya lang talaga makagain ng experience, tapos hanggang sa nag-home service na siya. After niya mag-home service, yung natutuwa na siya, yung para nagagalingan na siya sa sarili niya, nag-try na siyang magtayo ng salon. Tapos ngayon, bukod sa salon owner na siya or gumagawa siya or hairdresser siya, may kasama pa siya. Kumbaga, nakapagtanggap pa siya ng tauhan. Kumbaga, hindi niya lang natulungan yung sarili niya, nakatulong na rin siya sa ibang tao. Kaya minsan nagtsatsaga talaga akong gumawa ng mga content kasi may mga buhay pala akong nababago. Kumbaga, hindi man ako makatulong sa kanila financially, pero yung mga knowledge or experience na sinishare ko sa inyo, magagamit nyo ito for a lifetime. Kasi naisip ko din yung mga bagay na sinishare ko, yung mga bagay na binibigay ko sa inyo, mga tips and technique, hindi nyo yan magagamit or hindi nyo
nyo yan magagamit for a day, magagamit nyo yan habang nabubuhay kayo. Or what I mean is, it is more than financially or more than monetary matters, ganun. Kasi tandaan nyo, ang pera ay mabilis lang maubos yan. Pero yung knowledge, experience, or talent na naka-built-in sa inyo, magagamit nyo yan at magagamit nyo yan upang magkaroon kayo ng kita or magkaroon kayo ng pera. Kaya naman sa mga baguhan, na mga hairdresser or nais matuto, tsagain nyo lang din talaga. Kumbaga, walang instant. Coffee lang ang instant, ganon. Ems, baka magalit ang noodles, may instant din. But anyway, ang gusto ko lang sabihin sa inyo, there's a learning process. Kumbaga, kung gusto nyo matuto, aralin nyo talaga at tsagain nyo. Dahil ako, bago naman ako naging mahusay or magaling or bago ako natuto or bago ako mag-share ng mga tips and techniques, madami din talaga akong pinanood ng mga online vloggers or mga content creator na gumagawa ng content at nagbibigay ng mga tips and technique or ideas. Na-inspired ako sa kanila kasi napakahusay at napakagaling din talaga nila. Kaya naman ginagaya ko din talaga yung mga procedure, tips and technique na mga ginagawa nila. Or what I mean is, open ako sa lahat ng mga ideas or mga tips and technique, as in talagang pag sinabi nila, tinatry ko at ginagawa ko din naman sa client. Kumbaga ako, charge to experience is to believe. Hindi ako naniniwala agad hanggat hindi ko nasusubukan. Kaya sinusubukan ko muna yung mga tips and technique nila bago ko masabi kung totoo ba talaga yung sinasabi nila. By the way, dito sa part na to, fast forward ko na yan kasi kung anong ginawa ko sa una, binababa ko lang naman sa lower part ng hair ni client yung gamot or yung hair colorant na in-apply ko sa kanya. And regarding nga pala sa pagbababad ng hair colorant, basta pag nakita nyo ng visible na yung hair colorant na in-apply nyo, ay pwede nyo na din banlawan. Usually ako, nagbababad ako ng mga 45 minutes up to 1 hour. Or pagka hindi tumatalab, umaabot ng 1 hour and a half. After nga pala niyan, binlow dry ko na din, binanlawan ko muna yung hair ni client. After ko i-blow dry, banlawan, just ko ano sinasabi, so mag-blow dry na tayo. Ayan, mag-blow dry na ako. So mapapansin nyo, hindi naman ganun ka-visible yung hair colorant sa hair ni client kasi nga super black nga siya. So at this point na mag-a-apply na kami ng miracle treatment sa hair ni client. So make sure lang na kung magamit man po kayo ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. Bawal na bawal po siyang gamitin sa indoor or sa mga closed door area. Kaya kung mag-a-apply tayo, it's better po kung nasa open space or open area at may nakatapat na electric fan kay client. Yes po, aminin ko po sa inyo, may katapangan po yung gamot kaya kailangan na hindi po siya sa closed door, kailangan sa open space o open area kagaya po nito. But then again, titiisin natin lahat ng hapde at sakit kung ganito naman yung magiging resulta, lalo na kung damage or dry yung buhok ni client pero magiging ganyan nakaganda after pa lang ng blow dry. At this point nga kasi nga sobrang init sa labas, dito na kami sa loob ng salon mag-hair iron kahit na mahapde or masakit talaga sa mata. Tolerable naman na siya lalo na kung tuyo na yung buhok ni client. By the way, ganito tayo mag-hair iron or mag-plancha. Panoodin nyo mabuti kung paano ako nag-hair iron kasi makakakuha kayo ng tips and technique kung paano ako nag-hair iron. Una mag-section tayo na manipis. So kung mapapansin nyo, ayan, kinakaskas ko yung ibabaw lang dyan ha, yung ibabaw lang ng hair iron or ng plancha or ng plate. Kumbaga, ang paghagod ko dyan is ikakaskas ko muna yung pinaka-ibabaw ng hair iron or ng plate ng hair iron para sa ganun ay hindi mapaso yung anit ng clients natin. At kung mag-hair iron man kayo, kung mapapansin nyo, kumikintab, ibig sabihin po, nasa right hand temperature lang po kayo. Pag nakita nyo naman natututong habang hin-hair iron, ibig sabihin po, overheat temperature po kayo at kailangan nyo lang babaan ang temperature. And again, panoodin natin kung paano ako mag-hair iron na. Una, isa-section ko ng manipis. So, after ko mag-section ng manipis, ilalapat ko lang yung ibabaw ng plate ha. Ilalapat yung ibabaw ng plate, hindi mo nakakagatin ha. Ilalapat lang yung ibabaw ng plate, tas ikakaskas ng paswit para hindi magkaroon ng baywang. Kasi pag hinagod or kagat-kagad yan, magkakaroon pa yan ng baywang or lining. Alam nyo yan, sa mga baguhan. Sundan ang proseso, hahagurin muna yung sa ibabaw lang muna yung papalapatin sa hair ng client. So, bago kagat, pababa. So, ganyan lang gagawin nyo sa lahat ng areas ng hair ni client hanggang sa matapos. Then, after ko matapos mag-hair iron, ito na yung naging resulta ng hair ni client. Kung mapapansin nyo, soft, shiny, silky, bouncy, and straight na yan. Again, hindi ko niriban si client dito. Color plus miracle treatment lang po yung ginawa namin sa hair niya. Kaya naman kung mapapansin nyo, malinis talaga yung pagkakagawa sa hair ni client. As in talagang very smooth, very shiny, and very plakado. At syempre, hindi matatapos yung video to hanggat hindi natin binabalasa at mapakita sa inyo kung gaano ka-smooth, ka-shiny at ka-bouncy ang hair. Isa din ito sa mga trademark namin kung bakit kami pinupuntahan, binabalik-balikan at dinadayo ng mga client namin, siyempre sa mga sample hair creation or hair transformation na ginagawa namin.
Dahil dito sa video to, makikita nyo din talaga kung gaano kaganda or bawat pag-bounce or paggalaw ng mga buhok ng mga client namin. As in talagang na-achieve na daw talaga nila yung hair na pang commercial, pangarap na buhok ng karamihan, ngunit iilan lang po ang nabibiyayaan. At syempre, super happy and satisfied talaga halos lahat ng mga clients namin na nagpapagawa sa amin mismong salon. Dahil kita nyo naman kahit gabi at madilim, kumikinang at kumikintab talaga yung buhok ng mga clients namin habang naglalakad sila at sumasabay sa kanilang paggalaw. Uulitin ko sa inyo ha, color plus miracle treatment lang yung ginawa namin, hindi namin reband yan ha, pero plakado ang naging resulta. At syempre, dahil po yun sa miracle treatment na ginagamit po namin kung bakit nagiging ganyan kaganda or yung bakit nagiging ganyan yung pinaka-final result. Kaya naman kung gusto nyo din itry yung mga products na ginagamit namin, make sure lang na manood kayo ng mga sample tutorial video at magbasa muna kayo ng reviews bago po kayo mag-check out. Or pwede nyo din ako i-chat or PM para ma-add ko kayo sa ating grupo or sa ating group chat at mag-guide ko kayo sa inyong journey. Again, sa mga nagtatanong regarding sa mga products na ginagamit namin, ma-avail nyo po siya through sa ating Black app and Orange app. Kaya naman, right after talaga namin gumawa sa mga clients namin everyday, so every night naman din kami nagpa-packaging ng mga pa-orders. At ang mga pa-orders po natin ay sakop po dyan ang Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya naman super happy and satisfied din talaga ako or natutuwa lang din talaga ako kasi madami talagang tao or mga hairdresser nagtitiwala na sa amin. Or what I mean is madami na tayong mga kapwa hairdresser na natutulungan na gumanda yung kanilang mga hair creation or hair transformation. In other words, madami na kaming mga kapwa hairdresser na nai-inspired at gumagawa na rin ng kasing ganda ng gawa namin. Ang nakakatuwa pa doon, minsan nga parang sobrang ganda pa ng gawa nila compare sa mga gawa ko. At syempre, very inspiring yun para sa akin kasi nga nakikita ko yung mga ginagawa ko ay may nagkakaroon ng magandang resulta. Kumbaga sa akin, ayoko nang ako lang yung magaling, ako lang yung mahusay, ako lang yung powerful. Gusto ko, yung mga supporters ko or yung mga nanonood sa akin or yung mga kapwa ko hairdresser ay gumaling at humusay din. At isa yun sa mga nagpapasaya or nagpapaligaya sa akin, yung makita ko nag-grow din yung mga kapwa ko. Ako kasi yung taong mas nagiging masaya ko pag kami nakikita kong taong umaangat. Hindi kagaya ng iba na mas nagiging masaya pag nakikita yung kapwa nilang nalalaglag or bumabagsak or hinihila nila mismo pababa. Kaya guys, one lesson in life na kung gusto nyo talagang umangat sa buhay, gusto nyo mag-grow, tulungan nyo yung sarili nyo at the same time maging masaya kayo sa success ng iba. And I hope na may natutunan kayo or na-inspired kayo sa sample hair creation or hair transformation na ginawa ko. Once again, thank you so much for watching and don't forget to like, follow, and share. Bye-bye!